Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 656. Tahimik na tumango si Andrew Cheng. Wala siyang sinabi. Young Master Cheng, bahagyang yumuko si Edmund Joe, sa mga araw na mawawala ako, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang apo kong si Lizette. Sana'y maalagaan ninyo siya. Mabilis siyang ainalalayan ni Andrew. Ilang araw po kayong mawawala? Mga 4 o 5. Bahagyang ngumiti si Edmund, ngunit may lungkot ang kanyang mga mata. At hindi ko na binalak na makabalik ng buhay. Kung may mangyari man sa akin, umaasa akong kayo ang sasalo sa pamilyang Joe. Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Ganoon ba kalala ang sitwasyon? Young Master Cheng, mahinahong sagot ng matanda, kaunti pa ang alam ninyo sa mundo ng martial arts. Matanda na ako. Kung ang aking buhay ang kapalit ng 10 taong kapayapaan para sa Chinese martial arts, handa akong ibigay iyon. Napahigpit ang kamao ni Andrew. Isasama ko sina Kenji Fu at Marlon Pan. Hindi na kailangan. Umiling si Edmund. Hindi maaaring makisangkot ang mga Thai martial artists laban sa mga pamilya at puwersa ng Chinese martial arts. Iyan ang batas na hindi maaaring labagin. Napatitig si Andrew. Kung ganoon, ano ang balak ninyong gawin? Isinantibi ng matanda ang tingin. Ang dangal at pangalan. Wala na akong pakialam sa mga iyon. Ang mahalaga, may lakas na sapat upang sindakan ang mga puwersang tulad ng mula sa Japan. Kung wala iyon, luluhod ang buong komunidad. Napatameme si Andrew. Pagbalik niya sa hotel, isang eksenang hindi niya inaasahan ang sumalubong sa kanya. Nandoon si Marte Pingin, nakaupo sa wheelchair. Kasama niya si Marian Young, na agad ngumiti nang makita siya. Nakabalik ka na. Kumakain si Marte ng lugaw na may bird's nest na isinubo ni Marian. Ngunit nang masilayan niya si Andrew sa pintuan, agad tumalim ang kanyang mukha. Walang silbi. Nanigas ang hangin. Sinulyapan siya ni Marian ng matalim, ngunit tila walang pakialam si Martha. Nabantong hininga si Andrew. Kahit sa ganitong kalagayan, nananatiling mabagsik ang kanyang dila. Bakit po kayo pumunta rito, Mama? Kay Marian niya itinuro ang tanong, ngunit agad nagalit si Martha. Ano? Hindi mo ako gusto rito. Dahil ba naka-wheelchair ako at hindi makagalaw, wala na akong halaga. Minamaliit mo ba ako? Ma, hindi iyon ang ibig sabihin ni Andrew. Sumagot ka. Sigaw ni Martha, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Bigla siyang umiyak ng malakas. Kay hirap ng buhay ko. Ngayon pa lang, minamaliit na ako ng manugang ko. Marian, sabihin mo nga, kapag tuluyan na akong hindi makatayo, may pakialam pa ba siya kung mabuhay o mamatay ako? Napapikit si Marian. Siyempre naman, Maria. Hindi ganoon si Andrew. Tumingin si Andrew sa kanila, pagod ang mga mata. Mama, huwag niyo pong isipin iyan. Lagi ko kayong aalagaan. Pero bakit kayo biglang umalis sa ospital? Iniiwas ni Martha ang tingin. Namiss ko ang anak at apo ko. Bawal ba? At muli, nagsimula ang panibagong eksena ng drama. Kinabukasan, hinatid ni Andrew si Marian sa paliparan para sa maagang flight pauwi. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa maliit na villa ni Edmund Joe sa Shanghai. Wala na roon ang matanda. Sa ikalawang palapag, 6 na senior masters ang tahimik na nakatayo, nakatanaw sa pagsikat ng araw. Nasaan si Master Joe? Tanong ni Andrew. Mahinang sagot ni Marlon Pan, umalis na. Parang may mabigat na batong bumagsak sa dibdib ni Andrew. Marahil, sa mga susunod na taon, aalalahanan ng marami ang araw na ito, ang isang 84 na taong matanda, nakaputing parang nyebe, iniwan ang lahat ng dangal at pangalan upang magtayo ng pundasyon para sa kinabukasan ng Chinese martial arts. Tahimik na nagsalita si Kenji Fu, maraming pagsubok ang haharapin niya. 84 na taon na siya. Galit na galit si Raul Yun ng MA. Pinipigilan ng malalaking pamilya ang tradisyonal na martial arts. Sasama ako sa kanya. Isang matandang may mahabang kilay ang nagsalita ng marahan. Huwag nating kalimutan ang bili ni Master Joe. Ang mas mahalagang bagay ang dapat unahin. Tahimik na nakatayo si Grandmaster Bruce Yin. At si Andrew, nakatanaw sa malayo, sa isang likod na tuwid at matatag. Isang haligi ng dangal. Ngunit pagbalik niya sa hotel. Andrew Cheng. Nauuhaw ako. Tubig. Walang imek na nagbuhos siya ng maligamgam na tubig. Makalipas ang ilang sandali. Gusto ko ng mansanas. Balatan mo. Ginawa niya. Bulag ka ba? Paano ko kakainin yan? Hiwain mo ng maliliit at isubo mo sa akin. Tahimik siyang sumunod. Sa tanghali, itinulak niya ito papunta sa isang restaurant.
Doon, lalo siyang inutusan ni Martin ng malakas, tila sinasadya na marinig ng lahat. Grabe, parang alipin. Kawawa naman ang lalaki. Siguro wala talagang halaga sa bahay. Narinig ni Andrew ang lahat. Ngunit nanatili siyang tahimik. Lalo namang naging mapanghamon si Martha. Paglabas nila, malamig ang tono nito. Huwag mong isipin na dahil naka-wheelchair ako, hindi kita kayang disiplinahin. Manugang lang kita. Narinig ko, may kinakalantari ka raw dito sa Shanghai. Totoo ba? Napakunot ang noo ni Andrew. Isang babae. Kaya ba siya pumunta? Negosyo ang dahilan ko rito, mama. Sinungaling. Kapag may nahanap akong ebidensya, palalayasin ka sa pamilyang Yang. At lalo pang tumalim ang kanyang mga salita. At ang batang si Milzen. Hindi tatanggapin ng pamilya ang isang bastardo. Biglang tumigil ang mundo. Habang buhay pa ako, hindi magiging madali ang buhay mo. Unti-unting naging malamig ang mga mata ni Andrew. Sa isang tawiran, mabilis ang pagdating ng isang malaking truck. Itinulak niya ang wheelchair pasulong. At bigla, binitiwan niya ito. Beep. Beep. Umalangaw-ngaw ang busina. Namutla si Martha. Andrew Cheng. Baliw ka ba? Hilahin mo ako. Tulong. Ang truck ay papalapit. Ang mga mata ni Andrew ay malamig, parang nagyayelong dagat. Isang segundo. 2. 3. Sa sandaling iyon, tila nakabitin ang buhay sa manipis na hibla ng hangin. Kabanata 657. Screech. Umalangaw-ngaw ang matinis na sigaw ng preno. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng rumaragasang truck at ni Marty Pinyin. Humampi sa kanyang mukha ang alikabok at malakas na hangin habang mabilis na umiwas ang sasakyan sa kanyang harapan. Saglit siyang napako. Parang tumigil ang mundo. Hindi siya makahinga. Hindi makapagsalita. Nang sa wakas ay bumalik ang kanyang diwa, napasigaw siya. Andrew Cheng. Gusto mo akong ipapatay? Ako ang biyenan mo. Tahimik na hinailan ni Andrew Cheng ang wheelchair palayo sa kalsada. Ang mukha niya ay walang emosyon. Pasensya na po. Na-distract ako. Na-distract. Nag-init ang ulo ni Martha. Hindi siya naniniwala. Kitang-kita niya ang sandaling iyon, hindi aksidente. Hindi pagkakamali. May kung anong malamig at walang pakialam sa mga mata ni Andrew. Hayop ka. Isusumbong kita kay Marian. Wala kang kwenta. Bigla siyang natigil. Sumalubong sa kanya ang titig ni Andrew. Isang titig na parang kamatayan mismo ang nakatingin sa kanya. Anong itinawag mo sa akin? Ang boses nito ay malamig. Mababa. Ngunit sapat upang lamigin ang kanyang kaluluwa. Wala, umuwi na tayo. Pagod na ako. Biglang nagbago ang tono ni Martha. Parang batang napag-alitan. Kung ganoon, sagot ni Andrew. Walang dagdag na salita. Tahimik niya itong itinulak pabalik sa hotel. Pagdating nila, nagmamadaling nagkulong si Martha sa kanyang silid, kunwaring magpapahinga. Hindi na siya ginulo ni Andrew. Isinama niya si Milzen upang mamasyal sa Shanghai. Ilang araw na silang naroon ngunit hindi pa niya ito naililibot. Ngunit hindi pa man nagtatagal, may isang lalaking nakasakle ang pumasok sa suite ni Martha. Tita Martha, ayos ka lang ba? Umupo si Lester Cao sa sofa, kunwari nag-aalala. Napatingin si Martha sa kanyang paa. Anong nangyari sa binti mo? Nagnitngit si Lester. Binali ni Andrew Cheng. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Martha. Ano? Kanina, muntik na rin niya akong ipapatay. Dagdag pa niya, mas lalong pinalalaki ang kwento. Ang galit ni Martha ay tila apoy na binuhusan ng gasolina. Walang kwentang basura. Alam ko na nga bang may masama sa lalaking yun. Tahimik na ngumiti si Lester. Unti-unti, nahuhulog sa bitag ang matandang babae. Tita, hindi lang yan. May babae siya dito sa Shanghai. May sarili na siyang grupo. Pinaghihinalaan kong ginagamit niya ang kumpanya ni Marian, ang bikang, para maglabas ng pera at magtayo ng sarili niyang kapangyarihan. Isang kasinungalingang binalot sa paniniwalang tila totoo. Ano? Namula sa galit si Martha. Kaya pala bigla siyang nagkapera. Maruming pera pala. Niloloko niya ang anak ko. Habang patuloy siyang nagwawala, lalong lumalalim ang ngiti sa labi ni Lester. Tita, kailangan nating kumilos. Kapag pinabayaan natin siya, balang araw, kayo ni Marian ang itatapon niya. Ha! Itatapon kami. Hanggat buhay ako, hindi mangyayari yan. Nag-umpisang bumuo ng plano ang dalawa. Mahigit kalahating oras silang nagbulungan. Nang matapos, hahaha. Lester, napakagaling.
Kapag nakuha natin ang lahat ng ari-arian niya, sisiguraduhin kong hindi ka mabibigo. Ngunit sa likod ng ngiti ni Lester ay puro kasamaan. Andrew Cheng, ikaw ang may kasalanan nito. Kinagabihan, bumalik si Andrew kasama si Milzen. Agad siyang tinawag ni Martha. Andrew, may reunion dinner ako kasama ang mga dating kaklase ko. Sasama ka. Bahagyang kumunat ang noo ni Andrew. May kakilala kayo dito sa Shanghai, Mama. Natural. Mga kaklase ko yun dati. Saglit siyang tumingin dito. Sigurado po ba kayong gusto ninyong pumunta ngayon? Bakit? May problema ba? Kung ayaw mo, tatawagan ko si Marian para siya ang sumama sa akin. Napabuntong hininga si Andrew. Sige po. Sasama ako. Sinundo niya si Milzen at iniwan muna kay Isabel tong sa ampunan upang matiyak ang kaligtasan nito. Pagkatapos ay itinulak niya ang wheelchair ni Martha patungo sa hotel na binanggit nito. Pagdating nila, puno ang lugar. Masigla ang paligid. Isang dosenang tao ang agad lumapit kay Martha. Nako, Martha. Anong nangyari sa'yo? Nasa wheelchair ka pa. Ikinwento niya ang peking bersyon ng aksidente. At saka, Oy, Martha, siya ba ang manugang mo? Napalingon ang lahat kay Andrew. May mga matang mapanuri. May mapanghusga. May mapanlate. Ah, kilala ko yan. Sikat yan sa Shangjiang, hindi ba? Talaga. Malaking boss ba? Boss. Hindi. Kilala yan dahil nakatira lang sa poder ng asawa. May halong panlalait ang tono. Nag-iba ang ekspresyon ng mga tao. Ah, live-in son-in-law pala. Kaya pala mukhang walang dating. Hindi ka ba nahihiya, Martha? Malamig ang sagot niya. Siya ang dapat mahiya. Tahimik lang si Andrew. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo ay tila nag-iipon ang unos. Sa loob ng pribadong silid, si Martha ay pinaupo sa pangunahing mesa. Si Andrew, sa isang sulok. Parang isang hindi imbitadong anino. Alam mo, Martha, sabi ng babaeng nakaupo sa tabi niya, ang ganda ng anak mo noon. Isa sa pinakamaganda sa batch natin. Paano siya napunta sa isang, ganyan? Naging tahimik ang paligid. Lahat ay naghihintay ng sagot. Lahat ay nakatingin. At sa sandaling iyon, unti-unting itinaas ni Andrew ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mata ng isang lalaking inaapi, kundi ng isang lalaking handang magpabagsak ng buong silid kung kinakailangan. Kabanata 658. Mabigat ang tingin ni Martha Pinyin kay Andrew Cheng na tahimik lamang na nakaupo sa isang sulok, tila isang aninong hindi kabilang sa kasiyahan ng mesa. Pagsisisi. Mapakla niyang wika. Kulang pa ang salitang yan. Ilang beses ko nang sinabihan si Maria na hiwalayan siya, pero wala siyang pakialam. Ngayon, buntis pa siya sa pangalawa nilang anak, lalo lang gamulo ang lahat. Nagkatinginan ng mga kasama niya at sabay-sabay na napailing. Martha, hindi kami nangingialam, pero kailangan mong maging matatag. Ang manugang na ganyan. Kahihiyan. Simulat sa pool, wala na siyang ibang ginawa kundi magpabigat, dagdag pa ng isa. Ilang beses ka na niyang ipinahiya. Unti-unting uminit ang usapan. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo ring lumalalim ang paghamak kay Andrew. Nang ihain ang pagkain, biglang malakas ang boses ni Martha. Andrew, ano? Hihintayin mo pa ba akong pakainin ka? Para kang tood dyan. Nakakahiya kang isama. Napatingin ang lahat kay Andrew. Tahimik siyang tumayo. Walang pagtutol. Walang paliwanag. Lumapit siya upang asikasuhin si Martha, at sa bawat hakbang niya ay tila mas bumibigat ang hangin sa paligid. Ang mga matang nakasunod sa kanya ay puno ng panghahamak. Sa kalagitnaan ng pagkain, nag-vibrate ang telepono ni Martha. Sinilip niya ito at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Andrew, malamig niyang utos, pumunta ka sa kabilang private room. May mga kaibigan akong gustong kumausap sa'yo. Dito muna ako sa mga kaklase ko. Walang tanong-tanong, ibinaba ni Andrew ang kanyang chopsticks at tahimik na lumabas. Tahimik ang silid sa kabilang kwarto. May banayad na halimuyak sa hangin, matamis ngunit kakaiba. Umupo si Andrew sa sofa at abalang nag-scroll sa kanyang telepono. Ngunit hindi nagtagal, biglang bumigat ang kanyang mga talukap. Isang hikab. Isa pa. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. 10 minuto ang lumipas. Tuluyan siyang nawalan ng malay. Marahang bumukas ang pinto. Pumasok si Lester Cao, nakaalalay sa saklay, at malamig ang titig sa walang malay na si Andrew. Pumasok ka, mahinang utos niya sa taong nasa labas. Isang dalagang nasa 18 o 19 ang edad ang dahan-daang pumasok.
Payat, maamo ang mukha, nakasuot ng uniforme ng paaralan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam mo na ang gagawin mo, di ba? Malamig na tanong ni Lester. Saglit na napatingin ang dalaga kay Andrew. Nag-aalinlangan. Nanginginig. Oo po, halos hindi marinig ang kanyang sagot. Bayad na ang operasyon ng nanay mo, dagdag ni Lester. At tutuperin ko ang natitira kong pangako. Gawin mo lang ang sinabi ko. Lumabas siya ng silid at marahang isinara ang pinto. Sa loob, tila huminto ang oras. Matagal na nakatayo ang dalaga, parang may nakikipaglaban sa kanyang konsensya. Sa huli, napapikit siya, pinigilan ang panginginig, at dahan-daang humiga sa tabi ng walang malay na si Andrew. Ilang minuto ang lumipas. Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa labas ng silid, nagkatinginan sina Lester at Martha. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanilang mga labi. Ilang sandali pa'y umalis si Lester kasama ang dalawang lalaki. Nanatili si Martha. Naghintay. Pagkaraan ng ilang minuto, dinala niya ang kanyang mga kasamahan papasok. Bumulaga sa kanila ang eksena. Ang dalaga ay nakasiksik sa sulok, umiiyak, yakap ang sarili, tila winasak ang dangal. Si Andrew naman ay nakahiga pa rin sa sofa, bahagyang natatakpan, walang kamalay-malay sa nagaganap. Kuhaan ninyo ng litrato, malamig na utos ni Martha. Sunod-sunod ang pag-click ng kamera. Pagkatapos, may nagbuhos ng isang palanggana ng malamig na tubig sa mukha ni Andrew. Nagising siya sa pagkabigla. Ha? Ano? Pa? Isang malakas na sampal ang dumagundong sa kanyang pisngi bago pa niya maunawaan ang sitwasyon. Dalawang malalaking lalaki ang agad siyang dinamba at ibinagsak sa sahig. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Pilit niyang sigaw, ngunit nanghihina ang kanyang katawan. Hayop ka! Sigaw ng isa. Ginahasa mo ang kapatid ko. Papatayin kita ngayon. Sunod-sunod ang suntok sa kanyang tiyan. Sa kanyang mukha. Hindi man lamang siya makaganti. Hindi man lamang siya makapagpaliwanag. Ang dugo'y unti-unting sumilay sa gilid ng kanyang labi. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Martha. Tahimik. Walang awa. Walang kahit kaititing na pag-aalinlangan. At sa sandaling iyon, tuluyang giniba ang pangalan ni Andrew Cheng. Hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa isang planadong panlilinlang. Kabanata 659. Nag-uumapo ang dugo sa mukha ni Andrew Cheng. Ang bawat suntok ay tila ba gustong wasakin ang kanyang pagkatao, ngunit ang kanyang mga mata, nanatiling malamig. Tahimik. Mapanganib. Walang takot. Walang pagsusumamo. Parang isang hari na kahit nakagapos ay hindi kailanman yuyuko. Nagkunwari si Martha Pini na nabigla. Mabilis siyang umusad gamit ang kanyang wheelchair at hinawakan ang braso ng malakas na lalaki. Tumigil ka. Huwag mo siyang patayin. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ano ba talaga ang nangyari? Ngunit ang boses niya, kahit nanginginig, ay may kakaibang pilit na tono. Namumula sa galit ang lalaki habang tinuturo si Andrew. Inanyayahan ng manugang mo ang kapatid ko rito. Pagdating namin, nadatnan namin siyang hinahalay ang kapatid ko. Tingnan mo siya. Nanginginig. Hindi man lang makapagsalita. Sa sulok ng silid, ang dalaga ay nakabaluktot, yakap ang sariling tuhod, mahina ang iyak. Nanginginig ang kanyang balikat. Ang bawat hikbi ay tila kutsilyong sumasaksak sa reputasyon ni Andrew. Nagtipo ng mga dating kaklase ni Martha. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Grabe ka, Martha, ganyan ba ang pinalaki mong manugang? Napakawalandiya. Bata pa ang babae. Tawagan na ang pulis. Hindi pwedeng palampasin to. Kumunat ang mukha ni Martha, kunwari umiiyak. Andrew, paano mo nagawa ito? Pinahiya mo ang pamilyang Young. Dahan-daang iniangat ni Andrew ang kanyang ulo. May dugo sa gilid ng kanyang labi, ngunit ang kanyang tinig ay malinaw. Wala akong ginawa. May naglagay ng gamot sa inumin ko. Tumigil ka sa palusot. Sigaw ng lalaki habang muling hinablat ang kwelyo niya. Akala mo maniniwala kami. Sa presinto ka magpaliwanag. Sa sandaling iyon. BUMUKAS ng malakas ang pinto ng pribadong silid. Parang sumabog ang tensyon. Pumasok si Isabel Tong, kasunod ang ilang pulis. Ang kanyang hakbang ay matatag, ang presensya ay awtoridad. Sa likuran niya, isang maliit na figure ang kumawala at tumakbo papunta kay Andrew. Daddy! Si Milzen. Huminto ang mundo ni Andrew sa sandaling iyon. Sa gitna ng kahihiyan at dugo, yumuko siya at marahang hinaplos ang ulo ng anak. Ang malamig niyang mga mata ay saglit na naging mainit. Wala kang dapat ikatakot, mahina niyang sabi. Lumapit si Isabel sa lalaking nananakit at ipinakita ang kanyang ID.
Ako si Isabel Tong mula sa Shanghai Municipal Bureau. May natanggap kaming ulat tungkol sa insidenteng ito. Iimbestigahan namin ang buong pangyayari. Ang ore niya ay sapat upang manahimik ang buong silid. Lumapit siya sa dalaga sa sulok. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit may bigat. Miss, maaari mo bang sabihin sa amin ang totoo? Unti-unting tumangala ang babae. Nanginginig ang kanyang mga mata. Saglit siyang napatingin sa pintuan. Kung saan ilang minuto lang ang nakalipas ay palihim na tumakas si Lester Cao. Kinagat niya ang kanyang labi. Tahimik. Isang pulis ang nagsimulang kumuha ng pahayag. Ang isa naman ay sinuri si Andrew, ang kanyang pulso, ang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin ito kay Isabel. May malinaw na indikasyon ng sedative sa katawan niya. Nilagyan siya ng pampatulog. Parang nabasag ang mukha ni Marte sa isang iglap. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Kahit na may gamot siya sa sistema niya, hindi ibig sabihin wala siyang kasalanan. May mga litrato kami. Inabot ni Isabel ang mga larawan. Tinitigan niya ito ng mabuti. Ang mga litratong ito ay nagpapakitang magkasama sila sa silid. Ngunit wala itong patunay ng panghahalay. Binalingan niya ang dalaga. Sino ang nag-imbite sa'yo rito? Mahabang katahimikan. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Sa wakas, mahina ngunit malinaw ang sagot. Isang lalaki, si Lester Cao. Sinabi niyang babayaran niya ang operasyon ng nanay ko kung susundin ko ang utos niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong silid. Lahat ng mata ay bumaling kay Martha. Namumutla siya. Ako. Hindi ko kilala ang sinasabi mo. Ngunit biglang nagsalita si Milzen, inosente ngunit malinaw ang boses. Nakita ko po yung uncle na may saklay na kausap si Grandma kanina. Tahimik. Napakabigat ng katahimikan. Ang mga pulis ay agad nagkilos upang hanapin si Lester, ngunit huli na. Nakalabas na siya ng hotel. Lumapit si Isabel kay Andrew. Mr. Cheng, kailangan namin kayong dalhin sa ospital para sa mas kumpletong pagsusuri at pagkuha ng ebidensya. Sisiyasatin din namin si Lester Cao. Hindi ito matatapos dito. Tumingin si Andrew kay Martha. Hindi galit, hindi sigaw, kundi isang tingin na parang hatol. Sige, Officer Tong, kalmado niyang sagot. Naniniwala akong mananaig ang katotohanan. Habang inaakay siya ng mga pulis palabas, si Martha ay nanatiling nakaupo sa kanyang wheelchair. Ngunit ngayon, hindi na siya mukhang biktima. Kundi isang taong unti-unting nilalamon ng sariling kasinungalingan. Isa-isa, ang kanyang mga dating kaklase ay umalis. Walang nagsalita. Walang dumamay. Ang mga tingin nila ay sapat na. Pagkadismaya. Pagdududa. Pagkapahiya. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, si Marte Pinyin ay tunay na nagmukhang mag-isa. Kabanata 606. Pinilit bumangon ni Andrew, ngunit tila nawalan na ng lakas ang kanyang mga braso at binti. Bawat suntok na tumama sa kanyang mukha at sikmura ay parang may kasamang paghatol, parang matagal na siyang hinusgahan bago pa man siya makapagsalita. Isa pang kamao ang malakas na bumagsak sa kanyang pisngi. Tumigil kayo. Isang matalim at awtoridad na tinig ang bumasag sa kaguluhan. Sumugod si Isabel at marahas na itinulak palayo ang mga lalaki. Labag sa batas ang pananakit sa isang sospek. Hindi ito gubat. May proseso tayo. Nagnitngit ang pinuno ng grupo at tinapunan siya ng masamang tingin. Ngunit nang makita niyang nakahanda na ang ibang opisyal at nakatutok ang mga baril, napilitan siyang umatras. Maingat na Ainul Alayan si Andrew paupo sa isang silya. May bahid ng dugo ang kanyang labi, at namumuo ang pasa sa kanyang panga. Ngunit sa kabila ng itsura niyang wasak, nananatiling kalmado ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumingon si Isabel sa dalagitang nakasiksik sa sulok. Nanginginig ito, yakap ang sariling katawan, tila naghihintay ng kaparusahan. Miss, malumanay ngunit matatag na wika ni Isabel, alam naming natatakot ka. Pero kung magsasabi ka ng totoo, mapoprotektahan ka namin. Hindi ka namin pababayaan. Tahimik ang silid. Tanging hikbi ang maririnig. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang nabasag ang kanyang katahimikan. Ako po, nanginginig ang boses niya. Pinilit lang po ako, isang lalaki, si Lester Cao. Sinabi niyang kapag hindi ko raw pinaratang kay Andrew na inabuso niya ako, sasaktan niya ang nanay ko. Napahagulgol siya. Nasa ospital po siya. Naghihintay ng operasyon, wala po kaming pera. Unti-unti siyang tumingin kay Andrew. Ang kanyang mga mata ay panang hiya at pagsisisi. Patawad po, ayoko kayong saktan, wala lang po talaga akong magawa. Isang sandaling katahimikan.
Sa kabila ng sakit na nararamdaman, bahagyang tumango si Andrew. Ayos lang, mahina ngunit malinaw niyang sagot. Alam kong hindi mo ginasto. Hindi ikaw ang may kasalanan. Sisiguraduhin kong maoperahan ang nanay mo. Mariing tumitig si Isabel kay Martha. Ginampingin, alam niyo ba ang planong ito? Nakisabuatan ba kayo para idiin si Ginoong Cheng? Biglang napahagulgol si Martha. Napakatanga ko. Sigaw niya. Pinairal ko ang galit at pagmamataas. Inakala kong pera lang ang habol niya kay Marian. Kaya naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan. Hindi ko ginustong masaktan siya. Hindi ko ginustong umabot sa ganito. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Humahanggos na pumasok si Marian, halatang kagagaling lamang sa biyahe. Nang makita niya ang duguan at pasapos ang mukha ni Andrew, tila nahati ang kanyang puso sa dalawa. Andrew. Tumakbo siya palapit at hinawakan ang kanyang mukha, nanginginig ang mga kamay. Sino ang gumawa nito sa'yo? Bakit nila ginawa ito? Ngumiti si Andrew sa kabila ng kirot. Ayos lang ako, bulong niya habang hinahawakan ang kamay ni Marian. Tapos na. Lalabas din ang katotohanan. Lumapit si Marian sa kanyang ina. Ang kanyang tinig ay mariin, ngunit hindi nawawala ang paggalang. Mama, hindi kailanman sinaktan ni Andrew ang pamilya natin. Siya ang tahimik na nagtayo ng sarili niyang negosyo. Siya ang tumulong sa atin kahit hindi natin siya tinanggap noon. Dapat nagtiwala tayo sa kanya. Patuloy ang pag-agos ng luha ni Martha. Patawad, Andrew, patawad, Marian, halos hindi na siya makatingin. Hindi na ako muling magpapadala sa galit. Hindi na ako magdududa. Makalipas ang ilang oras, tumawag si Isabel. Naaresto na si Lester Cao sa istasyon ng tren. Tatakas sana siya dala ang perang ninakaw niya sa ilang negosyo, kasama ang mga kakompetensya mong nagbayad sa kanya para sirain ang pangalan mo. Naging malamig ang tingin ni Andrew. Ang ina ng dalaga ay kasalukuyang inooperahan. Sagot ng kumpanya mo ang lahat ng gastusin. May abogado at suporta na rin sila. Salamat, mahinang tugon ni Andrew bago ibinaba ang tawag. Tumingin siya sa paligid. Si Marian, mahigpit ang kapit sa kanyang kamay. Si Martha, wasak ngunit nagsisisi. Si Milzen, mahimbing na natutulog, tila walang kamalay-malay sa unos na muntik ng samaire sa kanilang pamilya. Sa unang pagkakataon sa maghapong iyon, nakahinga ng malalim si Andrew. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil nanatili ang pamilya. Kinabukasan, nagtungo siya sa villa ni Edmund Joe upang kumustahin ang kalagayan ng mga pamilya ng martial arts. Ayon kina Kenji Fu at Marlon Pan, malaki na ang naging progreso ni Master Joe sa pag-iisa ng mga angkan. Maraming matatandang maestro ang pumayag ng isantabi ang alitan, ani Kenji. Ang pagsasakripisyo ni Master Joe sa sariling reputasyon para sa kapakanan ng lahat ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. Bahagyang ngumiti si Andrew. Iyan ang tunay na leader, sagot niya. Kalaunan, tumawag si Lizette Joe. Babalik na bukas si Lolo. Ipinasabi niyang napatunayan mong isa kang tunay na pinuno, hindi lang sa negosyo, kundi pati sa pagtatanggol sa komunidad. Tahimik na napangiti si Andrew. Sabihin mo sa kanya, ginagawa ko lang ang nararapat. Sa gabing iyon, habang magkatabing nakaupo sina Andrew at Marian, malinaw sa kanya ang isang bagay. Maaaring sirain ng kasinungalingan ang reputasyon. Maaaring wasakin ng pagdududa ang pamilya. Maaaring pabagsakin ng intriga ang isang tao. Ngunit kapag ang katotohanan ay lumabas, at ang pag-ibig ang piniling sandigan, walang unos ang hindi kayang lampasan. Pangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.